Gilaboy sa kalayo ang usa ka lawak o ang office sa tulugaan mismo sa Tigdok, Tondela, Misamis Occidental. Ang kabubiruhan sa Tondela Fire Station ang dagat mismo sa maong sunog ang miresponde o mga nakanawat kini o taho gikan mismo sa mga lumulupyo sa naisgutan nga napita nga misilaom ang usa ka sunog na itabo sa Purok Uno, Barangay Tigdok, Tondela, Misamis Occidental. Dito sa kalawak kon office nga room nga gibanigyahan sa Tigdok Elementary School ang misilaom kini din misaka ngadto sa unang alarma ang maong sunog. O gibanabana sa kabubiruhan nagsugod ang maong sunog nga mga alas 9:50 ang takdas kagabion o paibalo gilayon ang usas mga residente personal diha sa ilahangan o diha mismo sa Municipal Fire Station. Midangat sila dito sa area mga alas 10:07 na sa kagabion o himpik na napalong ang maong sunog alas 10:17 sa kagabion. Sa pagbanabana sa taga Tondela Municipal Fire Station, mukabat ngadto sa 17,000 pesos ang estimated damage sa paggalaboy sa mga sunog na itabo sa diha sa Tigdok Elementary School. Og wala usay nasaman o samaran sa naisgutan nga napit o walay mga residente nga napiktahan. Doon kay layo naman sa mga residente ang mga lugar o mga tulugan. O sa lamang ka fire truck ang miresponde sa pagpanguna sa ground commander nga si Senior Fire Officer 1 Ilan Lamburada. Nagpaymagno sa Bureau of Fire Protection Tondela Fire Station ngadto sa katawhan nga magpampigon o galikayan kanunay ang mga hinugdan nga mga paagi may hinugdan sa sunog o kanunay mga binantayon batok sa sunog. Ani ang tibig mais payag ni Senior Fire Officer 1 Ilan Lamurada ato sa paghinabi sa DXD News Team sa sunog nga nahitabo kagabi diha sa Tigdok, Tondela, Misamis Occidental dito sa kalawak sa Tigdok Elementary School ang gilaboy sa kalayo. Sila og gidang sunog ato mga siguro mga 9:50 ana pagkahuman mga alas 10 man gud na informant pirmi anhi para mag-inform na ay sunog. Kahuman ato dai me abot dito mga 10:05 o 10:07. Alos Ginoo mga after 5 to 10 minutes na extinguish din mo ayo na control din mo. Eh wala po siya tapad alone raman siya. Na pagka kuan room walay tapad, ang tapad niya layo pa maong dali na mo na ako na ang layo. Pero pag abot niyo sir, pag abot dito sa area, dako na ang kalayo. Dako na gyud ang kalayo sir kay medyo nalangalangan sa panawag kay distansya po sa istasyon gud po pero nakaya gyud og palong po na wala naming tabok ang kalayo sa Pikas building. Wapoy laing building kabalakan mga distansya pang pugamay ang yang next building sa Turungan. Distansya pa mga siguro nasa mga 10 meters siguro ang ikan sa na sunog na building kayon sa kaduhang rooms na pod. Dili po siya ang dapo siya tapad, dili siya tapad og mga residential sir. Dili sir. Layo ka kayo residential, sir. Okay. Naman sa compound sa eskulahan, sa elementary school. So, lawak na naagin siya. Lawak din siya sa school sa Tigdok, no? Tigdok? Tigdok. Usay, sir, usay initial nga investigation ninyo base sa ginugdan sa sunog? Hindi, pag may hatag, sir, kay mabalik kami ron, sir. Amo yung tanawon dito ang base of fire yun kung usag pinaka-main cause. Ang amo lang mga hata dito is nasa kuryente, nasa wifi, nasa mga computer. Maisulti sa amo ang i-interview dito na maestra gabi pero balikan ba ito na mo ron para klaruhon yun kung ahagid ang base of fire. I see. Okay, pero doon ay magbantay na para sa kagabiyon ka ng maong tulungan, sir? Okay, kayo na ito tulog sa Pikas room pod. Mabuti rin na pag mata niya, dako ng kalayo, dili siya ka-identify kung unsa hinungdan kay dako na mga kalayo. Mato dahil sa dagan. So, auto na, karong balikan pa ito naman ron, sir. Simple, sir. Kay wala na may tao daw itong ruma kay ang tigtulganan dito na principal na yung ulit kalamba pagkauman.
Sa base sa interview na maghapon, nalagay ko na yung mga laptop, computers, man, daghan pong libro. Posible yun kuryente. Samong kita lang May posibilidad. Kay, may posibilidad na kuryente kay may laing tao. Posible, charge na bilhin sa bakato. I see. Okay. So, ang office lang ni siya, sir, dili siya kaning kanabang may dunay mga estudyante nga mo sunod, dili na makapiktar mo office na ning maong nasunog. Ay, sir, office. Principal's office mo to. Principal's office. Parang murag, di mo sigurado sa basta office na. Wala mo na extra yung principal. Opisina na siya. Please, kayo na school, karang sa mga estudyante yun na. Yeah, okay. Sa pagkakaroon, sir, muraog kanipay na usaba, na-respondihan ninyo nga sunog sa tunela nga mga baguhay lang. Kanipa mong na-respondihan na sunog na dako-dako o nakakahot din sa yun sa building na room o sa room pagkakaroon. I see. Sir, ang Tudela Fire Station, pila ka fire truck na na ito nag-standby? Isa ra yun, sir. Usara? Isa ra. Okay, wala pagagabi, wala laing fire station nga fire truck ang naka-responde lain? Wala namin kasi lang, sir. First alarm ramong grace kay nakaya ram namong palong ng alayo gabigod. Wala namin nagliking ng second alarm. So, isa ra. I see. Okay, sir. Salamat kayo sa information, sir. Basin doon na kayo additional information, labi na panawagan, labi na sa mga katawan ng Tudela, labot sa pagkamampingon sa sunod. Ako po nagiging ng mga katawan sa Tudela o sa lain pang mga sitio na magbantay kita permanente sa atong matagos sa kapanimalay. Ikaw mo tulog o mulakaw. Ato yung i-unplug ang atong mga appliances, bisag-usa na appliances, mapagamay pa dako dakong chance na may mong hinungdan sa sunog o purot sa inyong mga butang o kabtangan. So, ang hotline na mo sa ako yung sa smart number. Yes, sir. 0928-759337. Okay. 0928-875-9337. Alam sa ito mga tingpaminaw sa Tudela, kay basin niyag na mga kanang importante magong kayo, makapaybalo sila dayon, no? Kung doon ay mga sunog, sir. Yes, sir. Alam sa DX-TV7 ng Kapana, ang radyo sa mga W. Manuel Orquillo Cheer na nagsanagpihata.